trending ngayon ang crop top. Parang gusto ko na mag-crop top. Kaya lang hindi ako pwede dito mag-crop top. Sana sa Pilipinas ako, ay naku, mag-crop top talaga ako. So bakit nag-trending yung crop top ngayon? Ay kasi si Yulo, sino nga ito? Si Carlos Yulo, nakita nila nag-crop top. Pero bagay naman sa kanya. Pero pinaliwanag niya naman na kung bakit siya bakit siya nagsuot ng crop top. At sinabi niyang trip lang daw niya. Oo. trip lang daw niya. Sana yon na mag-crop top. Pero nag-trending talaga siya na nag-crop top. At iba-iba na yung mga, alam mo, matatiling nito lang yung mga kapwa nating mga Pilipino. Ang sobrang galing talaga nila mag-edit. Tingnan mo naman to, oh. Hindi, pero yung nakalagay dyan, hindi ganyan. Nilagyan ko na lang siya ng ganoon kasi baka tayo ay masami. So, ang galing talaga nila mag-edit ng mga kapwa nating mga Pilipino. So, yun nga guys. Pati si Sergey Ben ba yun? Oo, ginawa na lang content ang crop top kasi sobrang sobrang trending niya ngayon dahil kay Carlos Yulo na nag-crop top. Trip lang naman daw sana yon. Trip lang daw niya. Kasama ata niya ang jowa niya. Sana all may jowa. So, yun. Nakuha pa niya mag-crop top pero hindi niya nakuha talaga pakumbaba sa nanay niya. Oh. So bad. Nakuha mo nga mag-crop top, di ba? Nakuha mo nga magpakita ng pusod mo, di ba? Oo. Nakuha mo nga pasiksi ba yan? Totoo ba yun? Magpasiksi sa crop top. Pag nag-crop top ka, dapat siksi ka. Pero in fairness, bagay kay Yulo mag-crop top. Kay Carlos Yulo. So, yun nga guys. Ang pag-uusapan nga natin dito tungkol sa crop top. Nakuha mo nga na mag-crop top eh. Oh. Bakit hindi mo makuha magpakumbaba sa nanay mo? Diba? Kasi alam mo, ngayon hindi mo pa yan maiisip kasi medyo bata-bata ka pa. Pero pag nagka-edad ka ng 30, 35, 40, dyan mo na ma-realize na wala palang katumbas. Kahit anong bagay na dumating sa buhay mo, wala palang katumbas ang pagmamahal ng isang ina. Ngayon kasi parang nag-i-enjoy ka pa sa buhay mo dahil nandyan yung jowa mo, di ba? Dinadamayan ka ng jowa mo. Pero pag nagka-edad ka ng 35, ng 40, 45, dyan mo na talaga magsisisi ka talaga. Itaga mo yan sa iyong mata. Magsisisi ka talaga, masasabihin mo, sana pwede ko pa ibalik yung mga moments, kung pwede ko palang ibalik yung mga gusto ko sa nanay ko noon. Diba? Magsisisi ka talaga. Tandaan mo yan. Yan. Kaya, yan. Yun yan. Kasi ngayon, parang ini-enjoy mo yung buhay mo, kasama mo yung jowa mo, naku naman yung jowa mo, hindi naman din kinukonsinti ka rin na, I mean, kasi sa pananalita niya, yung sa Tony Talks, at sinabi niyang, yung sarili mong dugo, bakit mo, di ba, ibababa mo? Paano mo naman nasabi ng ganun, di ba? Kaya hindi naman oras, araw, hindi mo naman sila, at hindi mo hawak yung nila, yung nararamdaman nila. Oo, kasi, bakit mo naman nasabi yun? Kaya, hindi ka nga nakaano, di ba? Hindi ka nakakaano, jowa ka lang nila. Kaya huwag mong panghahawakan yung mga damdamin nila na dinadown nila yung jowa mo, yung sarili mong dugo, dinadown ka, mga ganung bagay. Sa tone mo ka lang, parang, So ngayon, tinuturuan ka na mag-crop top ni Chloe. Sa sunod, tuturuan ka na niya na mag-swimsuit ng two-piece. Diba? Crop top pamol. Pero bagay sa kanya mag-crop top. Bakit kasi may mga ganung bagay, no? Bakit kailangan pa nating mararamdaman bakit kailangan nating mararamdaman ang galit, diba? Kasi, parang doon tayo sinusubok kung gaano tayo katatag, siguro, ganun. Parang ikaw, sinusubukan ka ni God na, ganun ang mangyayari sa'yo kung hanggang saan yung pasensya mo sa mga magulang mo, diba? So, hindi maganda yung parang hindi mo nagustuhan yung binigay sa yung pagsubok. Kasi parang
24 ka ata. 24 ba siya? O, mga ano na yun. Ako nga, 12 eh. Isasabi ko lang nga sa'yo. Nung 12 years old ako, naisipan ko na magtrabaho para sa nanay ko. Hanggang ngayon. Yes. At kahit kailan, may mga pagkakataon na nagalit tayo sa kanila, pero hindi mo yung dadamdamin. Okay? Kahit gaano pa yung galit mo sa kanila, at hindi mo talaga yung dadamdamin. Kasi sila yung hindi mo pwede palitan eh. Hindi mo pwede palitan. Hindi mo pwede palitan. Hindi ka pwede bumili ng nanay sa palengke. Hindi mo yan pwede ipairam at hindi ka pwede umiram ng ibang nanay. Kasi nag-iisa lang yan talaga. Hindi mo yan pwede iiwan kung kahit saan at hindi ka pwedeng magtanim ng galit sa kanila. Kasi sila yung nagbigay ng buhay mo eh. Kung ano kang meron ngayon, binigyan ka na ng buhay. So yung binigyan ka ng buhay, hindi mo din mababayaran yung buhay mo, hindi mo mababayaran ng pera eh. Diba? At saka hindi tayo permanente dito sa mundo. Mawawala din tayo. Diba? Kaya huwag kang magpamataas kung galit yung nanay mo sa'yo. Hindi ka pwede magalit sa nanay mo. At itaga mo yun sa iyong damdamin at sa iyong puso. Hindi ka pwede magalit sa nanay mo. No way! Sasagot-sagutin mo yung nanay mo. Siguro, ngayon magagalit ka sa nanay mo. Kinabukasan, hindi ka pwede magtanim ng galit eh. Magalit ka ngayong araw, bukas, isang linggo ka magalit. Pero yung, isang buwan, hindi ka pwede magalit kahit gaano pa kasalanan ng nanay mo. Hindi ka pwede magalit sa kanila. At hindi mo pwede silang sagutin ng mali. At mali yung mga sinasabi nila. Sabihin mo, mali yung mga sinasabi niyo sa akin. At ipaliwanag mo kung gusto mo. Ayan. Diba? Ganun yun, YOLO. Nanay mo yun eh. Nag-iisa lang yan sa mundo at nag-iisa lang yan sa buhay mo. Hindi ka pwede umiram ng ibang nanay. Hindi ka kumuha sa palengke ng nanay. Wala. Nag-iisa lang yan ba? Naintindihan mo ba ang nag-iisang nanay? Ha? Kahit million, kasi binigyan ka ng blessing eh dahil sa nanay mo. O nakatikim ka ng happiness na buhay dahil sa nanay mo. Nakatikim ka ng, basta yun. Yan. Hindi ka pwede umiram ng ibang nanay para magiging nanay mo. No way. Hindi ka pwedeng bumili ng nanay sa palengke. Never. Ang nanay mo ay sa'yo lang yan. Ang nanay mo ay nanay mo lang talaga yan. Hindi mo pwede yan ibigay kahit kanino dahil nanay mo yan.